Go public about it. Be proud about your faith in Jesus. Okay? Not be proud as a person. No, be proud as a servant of Jesus. No, take pride in Jesus. Take pride in Jesus because He is our ultimate reward. Basahin natin ha. Tinanggap ng mga Gentiles ang Holy Spirit. Beautiful. Tinanggap ng mga Gentiles ang Holy Spirit. Habang nagsasalita pa si Peter, bumaba ang Holy Spirit sa lahat ng mga nakikinig sa mensahe. Ay, grabe. Nagsasalita pa. Hindi man lang siya nagpe-pray, nagsasalita na, nagpe-preach pa. Bumaba ang Holy Spirit sa mga nakikinig. Saan to? Sa bahay ni Cornelius, sa bahay ng isang Roman soldier, Roman officer. Okay? Hindi po ito sa loob ng church. Sa bahay po ito. Okay? Sa bahay po. Wala nga ang church niyan eh. Ang church, ibig sabihin yung mga believers eh. Yung temple ang tawag nun eh. Okay? So, wala sila sa synagogue, wala sila sa temple. Nasa bahay sila ng Roman officer. Okay? Na kung tutuusin, bawal puntahan ni Peter, pero sabi ni Lord, puntahan mo. Okay? Tapos, ito na-amaze yung mga disciples. Ulit. Bumaba ang Holy Spirit sa lahat ng nakikinig sa mensahe. Okay? Marami po sila. Pinatawag ni pati yung mga relatives niya, pati mga servants niya. Basta buong household pinatawag ni pinagather ni Cornelius. Kaya maganda po if you are a person of influence, no, gamitin mo 'yan. Gamitin mo 'yan, no. Kasi odang ginagamit ako. Ito si boss porque boss namin siya, kailangan mag-attend kami ng Bible study. Talaga. Mag-attend talaga kayo ng Bible study. Yung mga bagay nga na hindi maganda, hindi nyo kinakahiya. Ito pa maganda to. Yung magbabago yung buhay ng tao, mapapalapit sa Diyos, ikakahiya mo pa ba yan? Okay, so, ayun. Na-amaze yung mga disciple na Jews na kasama ni Peter galing Joppa. Tatandaan niyo yun? Yung binuhay niya dun si binuhay niya si Dorcas dun sa Joppa. Okay. So, tapos narinig nilang galing sa Joppa kasi binigyan na-amaze yung mga disciples. Ulitin ko po sa mga ngayon lang nandito, yung disciples po, hindi po yun yung apostles. Yung apostles po, sila po yung immediate disciples ni Jesus, yung apostles. Okay, yung 12. Okay, tapos, other than that, lahat po ng mga believers ni Lord, ang tawag nila disciples. Okay? Na-amaze yung mga disciples na Jews na kasama ni Peter galing Joppa kasi binigay din ang Holy Spirit sa mga Gentiles. Ganda. Narinig nilang nagsasalita ang mga ito sa iba't ibang language at nagpupuri sa Diyos. Kaya sabi ni Peter, nagtanks po sila. Tapos narinig nitong mga Jews, naintindihan nila na ibang language yun. Okay? Kasi nga, audible itong mga language na to. Okay? Understandable. Ngayon kung linguist ka, ibig sabihin you know more than 2 or 3 languages. Malalaman mo, halimbawa, Tagalog siya, tapos nag-Cebuano, no? So, nagtang siya tapos Cebuano ka, naintindihan mo. Kaya Filipino siya tapos nag-Italian, naintindihan mo, ganun. Okay, so hindi po ito gibberish. Okay, so sa tingin ko ganun yung tongues dati ng panahon nila kasi importante yun kasi wala namang Google Translate nun so kung magmi-minister sila para marami silang ma-reach, pagbaba ng Holy Spirit nagkakaintindihan sila. Ganun yung gift of tongues. Okay, so yan, tapos narinig nilang nagsasalita ang mga ito sa iba't ibang language at nagpupuri sa Diyos. Kaya sinabi ni Peter, ito yung key verse natin tapos pag-usapan natin. Narinig nilang nagsasalita ang mga ito sa iba't ibang language at nagpupuri sa Diyos. Kaya sabi ni Peter, gaya natin. Ang ganda. Gaya natin. Naalala ko yung Dean of Philippine Magic, si Kuya Lou Hilario. Minsan meron kaming malaking competition dati year 2006 sa sa Film Life Auditorium sa Manila. Okay? Malaking competition ito, naglaro lahat ng pinakamatitindi dun sa sa magic industry sa Manila. Tapos nag-third place po ako, no? So nag-champion si Lou, second yung teacher ko si Master Dem, nag-third ako.
Tapos marami akong nalampasan ng mga seniors ko. That time naka-grace ni Lord. Ito sabi ni Lu, si Dean tawag namin doon. So sabi niya, pagkatapos ng contest, sabi niya, Ruther, you're one of us now. Hindi kayo makalimutan, you're one of us now. Ruther, you're one of us now. Nakakatuwa, no? Dito, sabi ni Peter, gaya natin. Verse 47 ng Acts chapter 10. Ito yung banner verse natin. Gaya natin, tinanggap din ng mga taong ito ang Holy Spirit. Ito, it strikes a chord no? Mapapaisip ka no? Ngayon, sinong makakapigil na mabaptize sila sa tubig? Tanong ni Peter sa mga kasama niyang Hudyo na mga Christians, sabi niya, gaya natin, tinanggap din nila yung Holy Spirit. Ngayon, sino ang makakapigil sa kanila para i-baptize sa water? Isipin nyo. Sino ang makakapigil sa kanila para i-baptize sila sa tubig? Tapos kaya inutos ni Peter na i-baptize sila sa pangalan ni Jesus Christ. Tapos ni-request nila na mag-stay muna siya doon ng ilang araw. Okay, tapos na yung chapter 10. Ang ganda. This is beautiful. This is one of the most profound encounters in the Bible. Wherein the chief apostle Peter, no less than the chief apostle himself, was sent by the Lord to minister to a Gentile. Not just a Gentile, but a Roman. Okay? Coming from an enemy faction. Okay? Coming from the occupier. Coming from the tyrannical government. The Roman Empire. Okay? So, a Roman officer, doon siya mag-minister sa bahay ng Roman officer. At hindi lang doon sa nag-iisang Roman officer, sa buong family niya, sa buong household niya, nag-minister si Peter. Tapos habang nagpipreach pa si Peter, bumaba yung Holy Spirit, nagtank sila. Tapos yung mga kasama ni Peter, may mga kasama si Peter na Jew, tapos na-amaze sila. Tapos, sabi ni Peter sa kanila, gaya natin, pareho na natin, gaya natin, tinanggap din nila yung Holy Spirit. O sino pang makakapigil para bautismuhan natin sila sa tubig? What does that tell you? That tells you na may opposition yung ginawa ni Peter. Yung ginawa ni Peter na pag-minister, okay? Yung ginawa ni Peter na pagpunta doon sa Gentile, okay? Maraming ayaw nun. Ayaw nila na pupunta sila dun sa Gentile. Kasi nga, di ba sabi ni Peter, marumi. Marumi sila Hindi tayo pwede dyan, marumi. So, tapos dadalhin mo yung salita ng Diyos dyan, marumi, ayaw namin. Tapos, hindi lang yung salita ng Diyos. True enough, nag-manifest, ibig sabihin na please si Lord, parang nag-sacrifice ka na please si Lord, bumaba yung Holy Spirit doon. Nakita nila kung ano yung sign ng Holy Spirit sa kanila nung Pentecost. Ganon din yung sign dito sa mga taong to. Mga Gentile sila. So, katinginan silang ganon. Na-amaze sila. Wow. Tapos, sabi ni Peter, parehas na natin, may pipigil pa ba? Kaya ang title, anong title? Sino papalag? Kasi sabi ni Peter, meron pa ba ang makakapigil? O so, you say it another way, you put it another way, sino papalag? Babautismo na namin to, may papalag ba? Kasi may mga pumapalag, may mga ayaw. May mga ayaw maligtas, yung mga Gentile na agaya natin, may mga ayaw maligtas o ayaw mabautismuhan, ayaw nila. Kasi nga, hindi nga pasok sa mold. Okay? Hindi, ito lang para sa amin, ito lang, ganito lang, ito lang yung maliligtas. Tapos, nagulat ka dun. Nandun yung Holy Spirit, nag-reach out din dun. So, sabi ni Peter, i-baptize na natin yan. So, binaptize sila. Isipin nyo to okay? Isipin nyo to. Binaptize sila agad. Okay? Binaptize sila agad. Kaya ako hindi ko maintindihan kung bakit yung iba napakatagal mag-baptize. Kailangan 2 years ka muna dun sa church. Ito binaptize agad Okay, yung baptism po kasi, yan yung sinner's prayer nila noon. Ibig sabihin ng baptism, tinatanggap mo yung sinabi, tapos dinideclare mo na si Jesus ay namatay at nabuhay ulit at susunod ka sa Kanya. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng baptism. So, sana, yun ang public declaration mo na naniniwala ka kay Jesus. Ulitin ko na naniniwala ka kay Jesus. Okay? Sabi ni Peter, wala nang makakapigil. Baptize na natin. So, sa tingin ko, maganda yung gano'n na binabaptize pag
nag-express na ng belief and ng commitment yung tao, maganda yung binabaptize. Na-appreciate ko rin yung meron munang indoctrinating process. Ibig sabihin, pinag-aaralan muna niya mabuti para alam niya kung ano yung pinapasok niya. Tapos saka siya magbabaptize. Pwede rin yun. Okay? So, okay lang po gawin ang sinner's prayer. Natural. Wala naman, hindi naman binawal sa Bible yan. Magpe-pray ka kay Lord, bawal ba yun? Okay, so, yan, so yung sinner's prayer. Okay, pero ang hindi, sa tingin ko, ang hindi ako komportable, hindi naman sa hindi payag, pero hindi ako komportable doon sa mga nagsasabi pag nag-sinner's prayer ka, ligtas ka na forever. I mean, whatever happens, kahit anong gawin mo, ligtas ka na. Hindi ho ganun yun. Okay, so kasi, kaya water baptism, kasi yung water baptism, public yan eh. Pag lublob mo, basa ka, uwi kang basa eh. Di ba? So, bakit? Kasi sumunod na ako kay Jesus. Hindi yung binulong-bulong mo lang yung sinner's prayer tapos walang ibang nakakaalam na na Christian ka, tapos pati sa ugali mo di mo pinapahalata kasi secret agent ka na Christian. So, hirap yun. Okay? So, yung sinner's prayer, I think that makes a beautiful starting point. A benchmark for you, a starting point, a starting mark ng iyong Christian walk. Okay? Hindi dyan dapat matatapos. Ngayon din, nagpray na ako, okay na yan. Diba? Hindi ko na kailangan magbasa ng Bible, hindi ko na kailangan sundin yung mga sinasabi ni Lord. Hindi ko nga kailangan alamin eh. Nagpray na ako eh. Okay na yun. Diba? Hindi yung ganun. Okay? So, yan. Pero having said that, hindi mo rin naman kaya iligtas sarili mo kahit anong gawin mo. Kahit basahin mo yung Bible ng 100 times, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Wala ang kayang gawin na makakapagligtas sa sarili mo. Ang magliligtas si Lord. Tapos tatanggapin mo yung pagliligtas niya. Okay? Kaya hindi nakadepende sa gagawin natin. Bakit? Kasi kahit handa ka tumanggap, kung wala ka naman tatanggapin, anong tatanggapin mo? Wala. Okay? Kung hindi gumawa ng paraan si Lord para may tanggapin kang kaligtasan, wala. Okay? So, pero kailangan mong tanggapin. Okay? Kailangan mong tanggapin. Okay? Kailangan pong tanggapin yung offer na salvation ni Lord, and you have to make a public declaration. I want to say that again, a public declaration. A Christian life has to be your relationship with Jesus. Hindi pwedeng MU, kailangan may label. Okay? Ayan, so binaptize sa water, sabi ni Peter. Sino pa mapipigil? Ibig sabihin may gustong pumigil. Okay? So, pag gusto mo pong lumapit kay Lord, talaga may pipigil. Kaya wag po kayo magtaka, ano ba yan kung kailan ako lumalapit sa Lord, kung kailan ako nagbabago, sa aming mga gumaganyan, sa ako ano sinasabi sa akin, sa kanila ako ginajudge. Grabe, ganun po talaga. Okay, so, panahon pa ni Jesus, problema na yan. Ganun talaga. Okay? Pero wag po kayong susuko, wag po kayong magpapa-discourage. Okay? Kung lalapit tayo kay Lord, lumapit talaga tayo. Hindi tayo tataboy ni Lord. Sabi ni Peter, wala makakapigil. Pag bumaba na yung Holy Spirit, wala pong makakapigil. Amen? So, walang papalag. Walang palag. Yun. So, na-realize ko talaga may mga tumututol talaga eh. Kaya grabe yung ni Peter dito. So, yung public declaration nila, tapos sabi ni Peter, sige na, yun na yan, make it official. Let it be known to everyone that these Gentiles are now parts of our family in the Lord. Amen. Okay, so ganoon, dapat may label yan, dapat dapat may label yan, dapat official. Okay? That prayer, ang sabi? That prayer doesn't save man, the faith only. Oh, tama. Kasi kung enough na yung kung enough na yung sinabi lang ng bibig, ba't sabi ni Lord, kayo pinupuri niyo ako sa bibig niyo, pero yung puso niyo layo sa akin. So, kailangan talaga yung puso sumusunod. Okay? So, may kilala ako kuya, para daw siyang China phone, may dual SIM slot. Yun, ano po yan eh. So, yung duality, yung duplicity ng tao, no? Yung pag sa harap, mabait, pag talikod, sobrang bait. Ayun, okay, so matagal na pong problema ng tao yan. Okay, so, basta kailangan natin si Lord. Kasi tayo, minsan problema rin natin yan. So, kailangan po natin si Lord. Kailangan natin si Lord. Okay? Basta yung relationship mo kay Lord, make it public. Go public about it. Dapat may label yan. Christian ka, follower ka ni Jesus. Hindi yung Christian ka lang kung kailan mo gusto, kung kailan convenient. Follower ka ni Jesus. You read His Word. You pray. You seek Him every day.
You seek Him, you seek His guidance, and you seek to please Him. Okay? At siya ang pinaka-importante sa'yo. Ganun dapat yun. Okay? So, tapos sabi ni Peter, wala nang pipigil dyan. Wala nang makakapigil dyan. Ano ibig sabihin? Pag may pumigil dyan, akong bahala. Yun ang sinasabi ni Peter. Pag may pumigil dyan, dadaan sa akin. No? I'm willing to attest to these people's true conversion. Okay? At na wini-welcome sila ni Lord sa family. Isipin mo ba yung Holy Spirit? Diba mga Gentiles, mga Romans pa. Hindi basta Gentile, Romans. Kalaban yun. Okay? So, ayun. Tapos, pinaptize sila ni Peter sa pangalan ni Jesus Christ. Okay? So, may mga nagtatanong, bakit hindi in the name of the Father, Son, Holy Spirit? Yun ang binilin ni Lord sa Matthew. Okay? So, sa Matthew 28, yun ang binili niya. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, so that tells you, okay, the reality of what Jesus said, no, na I came here to fulfill the law and the prophets. Finulfill niya talaga yun. Bakit? Yung Father and Holy Spirit, the culmination of Godhood. Si Paul nagsabi nito the fullness of Godhood converges in Jesus. It's in Jesus Christ. It's in the person of Jesus Christ. It's in the person of Jesus Christ. Kaya pag binautismo ka sa pangalan ng Jesus Christ, given na yun. Okay? Kasama na yun dun. So, ganun po yun. Bakit? Kasi yung pangalan ng Ama, yung Yud, He, Wahe, diba yun yung ginawa ni Jesus? Okay? Yung ginawa ni Jesus, yung behold the hands, behold the nails. Okay? So, ganun. So, ayan, yun, nandun yung Trinity So, sa pangalan na yun, sino ba nagpadala ng Holy Spirit? Si Jesus. Sino nagpadala kay Jesus? Ang Ama. Okay, so, nandun yung lahat. Okay, so, ayan, so, pero having said that, hindi siya rin yun lahat. Hindi po ganun yun. Okay, so, tapos because salvation produces good works. Amen. Amen. Okay, so, ayun, so, that's our lesson for tonight. Again, go public. Go public. Hindi niya pa ba nalalagay dyan yung sa yung sa about, yung Facebook about, ilagay nyo. Christian, ilagay nyo. Follower of Jesus. Disciple of Jesus Christ. Ilagay nyo dyan. Isama nyo sa description ninyo. Okay? Go public about it. Be proud about your faith in Jesus. Okay? Not be proud as a person. No? Be proud as a servant of Jesus. No? Take pride in Jesus. Take pride in Jesus because He is our ultimate reward. No? Talagang grabe. May hanapin ka pa ba? Ayan, sarap mag-serve kayo. Not because nakuha natin yung mga gusto natin. Almost always naman. Mas madalas sa hindi. Hindi naman natin nakuha lahat ng gusto natin. Pero iba pagkasama mo si Lord. Iba. Mas may sense lahat ng bagay. Maraming salamat po, Lord. Lord, we thank you. We bless you. We honor you. You are so good. You are so good. Thank you, Lord God. Kahit na may mga pumipigil, you have made us a part of your family. You have adopted us, Lord God, into the fold of your family. Thank you for your love and your grace and your provision, Lord, for providing all our needs. Thank you for healing us, our broken bodies, our broken hearts, our broken spirits. Thank you, our broken relationships. Thank you, Lord, for a bright future ahead of us, Lord God. Especially our loved ones, Lord. Thank you for surrounding us with love, Lord God. Even through the people, Lord God, that you surrounded us with, Lord, you surround us with your love. We thank you. Maraming salamat po. Lahat po na nakatune in sa Bible Ninja, Lord, abutin mo po, yakapin mo po. Panginoon, Ama, Tatay, Papa, Daddy, Aba, payakap po kami. Payakap po. Mahal ka po namin, kailangan ka po namin, mahal ka po namin. Salamat po. Walang makapalag, walang makapigil. Minahal mo kami kahit hindi kami kamahal-mahal. Salamat po. We honor you, we bless you, our light in the darkness. In Jesus' name. Amen. God is good. Thank you so much for keeping me company, everyone.